Kasi maraming artistang nagdaan muna sa sexy roles. Paano ka napunta sa Maynila? May pictorial daw. Nagtataka ako. Sabi ko, bakit ganito? Alam mo yung tupis-tupis na. Mga ilang taong ka niyan? 12. Ayun na, may mga pa-sexy roles na in-offer. Hanggang sa pumapayag ako, kita yung back, kita yung chest. Sa edad kong 12 anyos. Ano ang pakiramdam mo nung 12 years old ka, pinagsusot ka ng two-piece? Siyempre, bata ka, marami kang pinapangarap. Sige na. Una-una yung kay Direk Lino Broca, sabi niya, hindi mo kailangan maghubad. Hindi tayo salat, bakit mo gagawin? Tinatanong mo na yung sarili mo? Nag-stop ako kasi nga, iba na yung galawan eh. After ng sexy roles mo, ano ang nangyari sa karir mo? Siyempre, wala nang kukuha sa'yo. Dahil yun yung gusto nila sa akin eh. Napaiyak ko na ako, nalungkot ka tuloy. Teka lang. Sabi niya, sorry. Dead na ang nega, dead na ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang, ganon. Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, kung meron po tayong natagpuan dito sa Cinderella Drip na nagpapa-fresh din, kaya wala nang agad-agad. Talaga kinausap ko at hindi ako pinaindihan na napakabait. Ayan na. So mga kaibigan, sabay-sabay natin kilala, ladies and gentlemen, the one and the only, the beautiful Maureen Mauricio. Yeah. Thank you. Thank you sa pag-invite mo na makipagtsikahan. At naku, maraming salamat sa iyo at pumayag ka kasi to tell you frankly, nahihiya ako sa iyo kasi parang kasing maldita sa personal. Pero nagkamali po ako. Kasi di pa mukha siyang suplada pero hindi po. Mali po ang hinala ko. Kaya nakita mo agad-agad napapayag ko po siyang kausapin. Kaya ito na po sa mga nag-aabang ating pong balikan ang ating nakaraan bago tayo pumunta sa present. Ganon. Kamusta na si Miss Maureen Mauricio? Okay naman. Ayos naman. Taga saan si Miss Maureen Mauricio? Olongapo City. Ay, taga-Olongapo. Ang family mo taga-Olongapo City. Paano ka napunta sa Maynila? Okay, paano ako na-discover? Oo. May pinanggalingan ako noon, alam ko, school. Tapos, merong ice cream. Mahilig ako sa ice cream. Ano yung mga dirty ice cream? Nasa Olongapo ka yan. Oo. Okay. Tapos, bumibili ako. Yung harap noon, merong beauty salon. Tapos, pagbili ko, pagtingin ko, ala, sabi ko, wanted. Sabi, Regal Babies. May nakalagay doon? Oo, wanted, Regal Babies. Sabing ganon. Tapos, binabasa ko lang siya. Tapos, iniisip ko, sabi ko, pang magaganda lang yung artista na yan. Wow. Diba? Parang hindi ako pwede dyan. Tumalikod na ako. Lakad. Hinabol ako nung may-ari ng salon. Sabi niya, parang kilala kita. Ang nanay mo ba si ganito? Sabi ko, opo. Sabi niya, kilala ko yun. Pati yung chahid mo. Si ganyan-ganyan. Sabi ko, ay, opo. Bakit? Sabi niya, gusto mong mag-artista. Agad-agad. Agad-agad. Oo. Sabi ko, dun po ba kayo sa may beauty salon? Sabi niya, oo. Kaya lang pang Regal Babies, magaganda yung mga artista na nandoon. Sabi ko, parang hindi naman ako okay doon. Mga ilang taong ka niyan? 12. Ay, 12! Kasi malaking bulas ako. Hindi mo iisipin yung itsura ko. Sa edad mo? Na 12 lang ako. Sabi niya, hindi, sige, pag gusto mo, ganito gawin natin. Magpipictorial. O, hindi ko sinasabi sa nanay ko. Nagpa-sked ka kagad ng pictorial. Oo, ako, di ba? Kasi daw Regal Babies eh. O, di pictorial daw. Di sumama ako. Picture. Tapos dumating na yung time na dadalhin na ako sa Manila. That's the only time na nalaman ng nanay ko. Dahil pinunta ka na sa bahay. Oo, na mag-aartista ako, na nag-usap na kami. Pero since underage nga ako, kailangan makipag-usap sa nanay. Di napapayag din naman. Ang nanay? Oo. Then, parang 2 days after ng kwentuhan na yun, kinuha na kami, punta na kami ng Manila. Paano yung pag-aaral mo? Tumigil, syempre. Dead man na agad. Oo, pero hindi naman agad-agad dead ba? Pagdating ko ng Manila, nag-ano ako, home study. Sino kasama mo nagpunta ng Maynila? Nanay ko. Tapos saan kayo tumira sa Maynila? Natatandaan mo pa nun? Doon sa humawak sa akin noon na si Babette Corcuera, sa bahay niya. Nandoon na kami, may pictorial daw. Nagtataka ako, sabi ko, bakit ganito? Alam mo yung tupis-tupis na. Tupis agad? Parang
parang sabi ko, ganito ba ang Regal Babies? Parang hindi naman napapanood ko yung mga pelikula nila, di ba? O sige. Dahil syempre, bagets ka di ba? Parang, eto na yung opportunity ko, gustong maging artista. Di ba yung gano'n? Saka confident ka kasi mistisa ka na. Maganda ka. Pero sa sarili ko nun, feeling ko, hindi ako mauoohan. Kasi nga, wala akong believe sa sarili ko talaga. Then, ayun na, may mga pa-sexy roles na in-offer. Parang isip ko naman, pag ako nag-back out, eto na yung last chance ko. Tapos syempre, bata ka, marami kang pinapangarap. Sige na, sa sarili ko lang, kaya kong ingatan ng sarili ko. Sa edad kong 12 anyos. Pero kamusta ba ang buhay nyo sa Olongapo muna? Okay naman. Nabuhay ako na maayos naman, di ba? Pero dumating din yung pagkakataon na syempre, ang magulang natin hindi laging malakas. Dumating yung time na naglalabandera na lang yung nanay ko. Kaya nasa isip mo agad, hindi pa lalampasin ang pagiging Oo. At ginawa kasi ng nanay ko sa isang family, labandera, lanchadora, naglilinis ng kotse, naghahardinera. Sobrang walang reklamo. Ilan ba kayo magkakapatid dati? Marami kami. Panganay namin, sumunod sa kanya. Ako, si Marshall, 3 kong kapatid. 7. Si nanay mo lang Hindi, actually, wala na yung panganay kong kapatid. May pinagdaanan din siya. So, 6 na lang. Eh, yung kapatid ko naman, kumbaga, hiwa-hiwalay kami. Nasa probinsya siya, tapos kami naman ng nanay ko magkasama. Tapos, eto, magkahiwalay din kami. Eto, pinaalagaan lang. Hiniwa-hiwalay talaga. Oo. Nasaan si tatay? Hindi ko kilala tatay ko. Kahit sa picture. May pinapakita silang picture sa akin, pero okay. Hindi ka na nagtanong. Nagtanong ako, sabi ko, ano bang itsura niya? Tapos wala na. Hindi mo na hinanap din. Hindi na. Kaya nagpursige ka na lang siguro mag-artista. Ito na yon. At saka nung time na yon, ayokong tanongin yung nanay ko kasi if ever may nangyaring hindi maganda, ayoko nang bumalik sa alaala niya kung ano yon. Di ba rin ako yung masasaktan? Ang hirap din kasi parang kung ayaw sabihin, siguro may nakaraan talagang hindi maganda. Kaya hindi sinasabi sa'yo. Napaiyak ko na ako, nalungkot ka tuloy. Tapos, nung lumuwas ka ng Maynila, ng 12 kasama mo ang nanay mo, pinagsuot ka na ng... Oo, yung gano'n, pictorial, ganyan. Ano ang pakiramdam mo nung 12 years old ka, pinagsuot ka ng two-piece? Parang feeling ko, okay. Okay ka lang. Oo. Laban ka lang. Oo, kasi parang sa akin, two-piece naman lang eh. Diba? Hanggang sa gumagawa na ng pelikula, hanggang sa pumapayag ako, kita yung back, kita yung chest. Hindi ko lang kinaya yung frontal nudity. At saka di ba nagkaroon na ng ano yaan, yung mga pene-pene movies. Oo. Eh samantalang may ginawa akong kay Direk Lino Broca. Tapos kinuha niya ako na yun yung anak na bida. Parang sabi ko, hala, ba't ako? Tapos si Direk Lino Broca pa. Dekalidad. Oo. Pero natatandaan mo ba yung first movie mo na ginawa talagang yung mga sexy roles mo talaga? Nung nagkaanak na ako, hindi ko kinakalimutan ha. Kasi yun yung starting ko eh. Pero kasi may ugali ako na kung ano yung dinaanan ko na alam kong parte, malaking parte ng buhay ko yun. Tapos nagkaroon na ako ng pamilya, ng mga anak. Parang eto, dito ka na lang muna. Panibagong yugto ng buhay So, ko yun. ibig mo sabihin, nung first pumunta ka rito, nagkaroon ka ng project, di ba? Ganon. Ilang taong kang tumagal na tumatanggap ng mga sexy roles? Siguro mga 2 years lang. Pero madami yun kasi dati ang mga pelikula kasi di ba parang 7 days lang tapos na, di ba? May ganon, oo. Naranasan mo yun, yung sinabing pito-pito? Oo. Nag-stop ako kasi nga, unang-una yung kay Direk Lino Broca, sabi niya, hindi mo kailangan niyang gawin, kaya mo yan. Sabi niya, hindi mo kailangan maghubad kasi marunong ka naman umarte. Ang sarap sa pakiramdam. Oo, nung after noon, pag uwi ko ng bahay, sabi ni Direk Lino Broca, marunong naman daw ako. So, kasama yun sa akin after noon na pag may mag-o-offer sa akin, yun agad yung papasok sa akin. Hindi, marunong naman daw akong umarte. Tapos diba gumrabe may makikipag-usap na sa'yo na baka pwede ikaw na yung gumawa ng ganito, yung mga ganon. Hindi naman tayo sobrang salat. Sabi ko, I have nothing against, no? Oo. Kung sino man yung dumaan. Kasi, kumbaga nasa guhit ng palad natin kung ano yung sitwasyon na tatahakin natin, diba? So, yun. Doon ko sinabi na ayoko na. Doon ka tumigil sa paggawa ng mga sexy films. Oo. Meron ka bang experience habang ginagawa mo isang pelikula na hindi mo makakalimutan na parang tinatanong mo na yung sarili mo, may ganun ka Hindi, na. wala. Kung Oo. gusto mo, tatapusin ko to. Oh,
choice mo yun eh. Kasi sa akin ganun eh. Kahit sa batang edad ko, masyadong maaga akong nahubog bilang adult. So, ibig sabihin, gumagawa ka talagang, nag-iipon ka talaga. Kasi nakita mo yung pinagdaanan ng nanay mo, di ba? Oo, actually nanay ko yun. Ako, trabaho lang ako ng trabaho. Nanay mo nag-iipon. Oo, hindi ako makwentang tao. Basta ang gusto ko lang may pagkain kami lagi-lagi na gusto ko. At saka gusto ko yung nanay ko, nakita ko hindi na siya yung pares ng dati naglalabandera. Alam mo yun, hindi ko naman din kilala yung tatay ko. So hindi ko dinala yun na mabigat. Okay lang, okay lang. May mga dahilan. Na ayaw mo nang malaman pa. Oo, kasi pag pinilit kong alamin, paano na yung taong tatanungin ko, baka manumbalik sa kanya. Matigas ka eh, no? Ako naman. Talagang fighter ka rin kasi parang feeling mo, lahat ng pinagdadaanan ng mga tao, parang daanan mo na yan, tapos na yan. Ganun ka, di ba? Kasi yun ang pakiramdam ko sa'yo na parang daanan natin ito, one time, big time, tapos. Oo, kasi mas mabilis mong matatapos. Yun ang cook up mo sa ganyan mga bagay eh. Yun ang dating sa'yo na dapat ganito ang gagawin ko para maka-move on ka kagad. Mahilig kasi ako sa, ito yung reality ng buhay. Nasa sa akin kung gusto ko bang ito na lang talaga ba? O ano kaya ganito? Para mas okay yun. O dun tayo. Kasi maraming artistang nagdaan muna sa sexy roles. Tapos iniwan na nila sexy at ito na nga turn into dramatic actress. At isa ka doon. Thanks. Kasi ano na eh, iba na yung galawan eh. Parang, ewan ko lang talaga, hindi tayo salat. Bakit mo gagawin? Hanggang umabot pa may mga international pa. Nag-o-offers ka. Lalaki ng mga budget nila. Parang hindi talaga. Madali ako makontento. Tsaka pag nakita ko happy yung nasa paligid ko, happy na ako doon. Dumating ba sa puntong may mangliligaw ka nung kapanahon na nagpapasexy ka? Nagdadalawang isip talaga, siseryosohin ko ba? To, di ba ganun yun? Diba? Parang ang hirap mo makipagrelasyon kasi akala nila lahat ng dumadaan sa gano'n eh parang, ano mo yun? Hello lang. Oo, hello lang. Merong nangyari sa Meron, marami naman. Kaya nga ako nagpapasalamat ako talaga na, syempre pag bata ka, lalo na sa edad mong gano'n, parang pagkasama mo yung nanay mo, sobra namang sobrang strikta. Pero alam mo, sobrang nagti-thank you ako na lagi kong kasama ang nanay ko. Kasi siya yung nandoon para sabihin na, hindi pwede yan. Kailangan mo ba yan? Mali yan. Pero yung time na yun, iisipin mo masyado naman to, lahat na lang, pinili na lang. Pero alam mo, maswerte ka kasi ang nanay mo gano'n. Kasi di ba, hindi naman ligid sa kaalaman natin. May mga artista na yung nanay pa ang nagpapasimuno na, sige, tanggapin mo yan. Di ba? Hindi naman. Di ba may gano'n? Pero at least ikaw, tama ang desisyon ng nanay mo. After ng sexy roles mo, ano ang nangyari sa karir mo? Siyempre, wala nang kukuha sa'yo. Dahil yun yung gusto nila sa akin eh. Kailangan mo lang talagang matutunan paano makontento, paano lumaban. Hindi kasi ako silaw sa pera eh. Gaya ng sabi ko sa'yo, mabilis akong makontento. Hanggang dun lang talaga na pinanindigan ko na kung yan ang bibigay nyo sa akin, ayoko na. Huwag na lang, okay na ako. So pinapatulang ko yun kahit di ako singer. Kanta ka naman, sige mo, may bayad ba yan? Yung ganon, di ba? Yung mga piyesta. Oo, kasi dati uso yun eh, basta artista ka. Di ba? Correct. Di naman ako singer. So ang daming mga ganun-ganun na offer. Survive naman. Pero syempre, kailangan ng todong panalangin, di ba? So, tama ba itong ginagawa ko? Talagang dati ba paladasal ka na? Oo. Paano ako makipag-usap sa kanya? Parang ganito. Kung paano ako makipag-usap sa tao. Ganun ka makipag-usap sa Diyos? Oo. At saka mahilig ako ipagdasal yung mga taong mababait. Lahat. Sinasabi ko sa kanya kayo na yung bakal. Ang galing. Di, nagpahinga ang karir mo. Sa madaling salita, nagpahinga ang karir mo. Kailan ka nabigyan ng matinong roles? Actually, yung sinasabi mo na pinangarap mo na, ay, eto na. Di ba may ganon? Meron naman. Pero yun nga, pa konti-konti. More on sa TV talaga na na-enjoy ko naman ang husto-husto. Anong first TV mo na teleserye? Madami na actually. Pero ang hindi ko makakalimutan pa, doon kita nakita sa Pusong Ligaw. 6 But years before ago. yun, Bridges of Love. Ayun, oo. Kasi sa Pusong Ligaw, hindi kita makakalimutan kasi nanay ka ni Beauty Gonzales. Kaya ang haba-haba ng mga exposure, basta pagkanya si Beauty, andun ka. So, ganun din naman dun sa isa, sa Bridges. Sobrang natuwa naman ako doon. Yung ina-acting ko, marami siyang parte doon na parang ako. Nakaka-relate ka na. Oo. Matiisin sa lahat ng bagay, sa kritisismo ng ibang tao, matiisin na asawa. Basta lahat. Parang sabi ko, ang ganda naman itong role ko. Parang ako. Kaya hindi mahirap para sa... Kaya, hindi naging ganun kahirap para sa akin. Gampanan yun. Tapos,
Tapos, isang beses, nag-artista na ako noon, nagkaroon ng contact ulit, yung tumayong parang tatay ko siya, na talagang inaako niya akong anak. American siya. Ay, Oo. American. Saan mo naman nakilala Oo. pang American na parang father mo? Siyempre, naging ano ng nanay ko yun. Okay. So, nung binubuntis pala niya ako, yun na yung tumayo na, sige, ako bahala sa inyo. Inakukan. Oo, na parang di naman ikaw yung tatay, hindi, sige, basta nandito lang ako. So, nag-artista na ako noon, tumawag siya. Sabi niya, kumusta ka na? Ganyan-ganyan, where's your mom? Ganyan-ganyan. Sabi ko, okay naman. That time, buntis na ako sa pangalawa kong anak. Kasi 3 anak ko eh. Sabi niya, baka gusto mo, pumunta ka dito. Makilala mo yung side ko, yung side ng tatay mo. Pero nakakatuwa kasi sa isip ko, hindi naman ikaw yung tatay ko. Pero never naman niyang pinaramdam sa akin na hindi niya ako anak. Hindi ka ba na parang blessed ito na hindi ka man nakatikim ng pagmamahal sa totoong buong tatay, eto siya ipinararamdam sa'yo na parang siya ang tatay mo. May catch pa nga yun. Ay, ano to? Di buntis ako. Sabi niya, dito ka na manganak. Napakabait. Diba? O, meron akong kaibigan, rereto ko sa'yo. Sabi niya. Oo. Kaya ang laban ng buhay ko, hindi ko po pwedeng hanapin yung swerte sa iba. Kailangan kong hanapin yun sa sarili ko. So yung first relationship mo, nagkaroon ka ng anak. Oo, panganay ko. Tapos hindi nag-work out. Oo. Tapos nag-asawa ka ulit. Artista to, hindi naman artista to. Hindi. Ay, Oo. wala bang artista nang ligaw sa'yo? Ay, ang ganda-ganda mo. Siyempre naman, meron. Meron naman. Ay, so talaga? Oo. Hindi naman natin pa-anuhin yan. Sino man mga naligaw sa'yo? Wag na. Okay na yun. Ito yung mga nakasama mo o hindi mo nakasama? Hindi ko sila nakasama sa movie. Wala. Ay, maganda ka. Oo. Di gaano. Kasi Hindi, syempre, oo. di ba ganon? Eh, usually kasi pag artista ka, ang boyfriend mo rin syempre, artista din. Napakadalang nung artista ka tapos ang boyfriend mo iba. Oo. Ano ko, hindi ako po pwedeng mag-boyfriend ng artista rin. Kasi akala mo okay lang ako. Pero sa totoo, sakim ako. Hindi mo makikitang selosa ako. Pero sa puso ko, hala, sobra. Yun naman ang weakness mo. Oo. Love. So yun, kalma lang. Tapos yun, nagkaroon ako ng panganay, unang anak, hindi nag-work out. Tapos nagkaroon uli ako ng pangalawa. So, dumating din yung time na parang, teka lang, may mali at mali. So, naghiwalay kami. Pero, sabi ko sa sarili ko noon, pag dumating yung time na gusto ko uling magkaroon ng anak, hahanapin ko siya. Sinasabi ko sa Diyos yun, baka pwede bigay mo uli siya sa akin. Yung tatay ng pangalawa kong anak. Bakit? Ayaw maging United Colors of Benetton. Alam mo yun? Totoo. Hindi naman. Wala namang problema kung sino yung may ganun. Pero kasi ako wish to. mo yun eh. Wish mo yung para sa sarili. Oo, opinion ko to, Oo, sarili ko to, correct. gusto ko to. So, kahit meron na siyang pamilya, hihiramin ko lang talaga siya. Gusto ko yung magiging tatay ng susunod ko uling Siya na pa rin, anak. Gusto ko siya pa rin. Wala kang kinakasama ngayon. Hindi, meron. Yun na nga kami, nagbalikan. Ayan na yung bunga. Ay, nabalikan na gusto kong din. magkaroon ulit ng anak. So, naghiwalay kami noon for 5 years. Then, after 5 years, dumadalaw-dalaw na siya ulit sa bahay. Kasama niya yung mama niya. Kaya sabi ko, ano kayo meron dito? Okay, your will be done. Naniniwala ka ba sa destiny? Oo. Biri mo, nawala na kayo eh. Tapos pero para talaga kayo sa isa't isa. Sana. Sana L. Di ba? Di ba? Ganun lang naman yun. Sana, eh. pero minsan kasi merong pwedeng ibalik sa'yo kasi may lesson. Then aalisin uli sa'yo. For you to be stronger. May ganun. Kung kinukwento ko lang. Kasi may kailangan kang matutunan pa when it comes to family. Kasi ako makapamilya ako eh. At saka ikaw, nakikita ko, ready ka sa lahat ng bagay. Oo naman. Pag ayaw, di ayaw. Ganun yun. Dalawa lang ang meron tayo. Oo at hindi. Ay, wala kang maybe. Ayoko ng maybe. Galing na ako dun. Pastig ka rin, no? Tapos na ako dun sa era na yun na baka, bigyan natin ng benefit of the doubt. Tapos na ako dun. Parang binigay ko ng lahat. Pero yung balik, always, hindi maganda. So, oo, hindi. Yun na lang tayo. Ayun na lang pinangahawakan mo. Oo. Ngayon, kung masaya tayo, di stay. Okay, di tayo. Sige. Pag hindi na masaya, Oo. bye. Desisyonan na natin. Huwag natin patagaling. Kasi lalo, yung mga anak ko malalaki na eh. Lahat naman, kaya kita mo, kung papansinin mo, mula na nag-start ako hanggang ngayon, wala kang maririnig sa akin na skandalo. Wala kang maririnig sa akin na naging ganyan, ng ganon. Kasi nung panahon na pinagdaraanan ko ang lahat sa buhay ko, pinapangarap ko na simpleng pamilya lang. Mag-aanak ako at an early age. Kasi gusto ko pag lumaki sila parang kaibigan ko lang. Pinapangarap mo pa rin bang makasal? Hindi. Pero syempre, yung mga anak
anak ko, ganun ko sila kamahal. So, pwede. Siyempre, yun na lang ang kulang mo eh. Para makumpleto ka eh. Kasi nandiyan na lahat eh. Anak, buhay na gusto mo, nasa iyo na. Pero naniniwala ka ba na hindi talaga buong binibigay ng Diyos ang lahat-lahat ng gusto? Hindi pwede yun. Paano ka matututo pa sa iba kung lahat nasa iyo na? Nakita niyo yung Maureen-Mauricio, no? Ngayon, siyempre, marami na nagtatype niya. Ano ngayon pinagkakaabalahan ni Maureen-Mauricio? Ako ngayon kasi ang pangalawa kong anak ay nag-asawa na. So, may anak na siya at apo ko. So, yung apo ko, sobrang maka-lola. So, yun ngayon yung pinagkakaabalahan ko. Ang galing. Tapos, pag may offer na magandang teleserye o project, Pwede tatanggap. naman. Oo naman. Pwede naman. Kasi mag-iilang taon na rin yung apo ko. So, parang okay. Eto pa, kamustang makatrabaho yung mga baguang artista? Mukha namang okay. Yung mga nakatrabaho mo, kamusta? Okay naman. Eh, wala namang dati hindi ganyan eh. Di ba may mga ganon? May ganun ka, syempre, lalo na pag mga baguhan na parang ma-attitude. Oh, Diba? ay, naka-experience ka? Hindi sila pwedeng magbigay sa akin ng experience kasi hindi nila gugustuhin. Ang trabaho ko hindi pagpapakyut. Profession ko to. Pinili ko yung mag-artista ako, kaya wag kang aarte. So far, thank God, wala naman ako na-enkwentro. Pero kung meron, talaga makakarinig. Oo ka. naman. Ay, Oo. Ito na yung maldita ka na talaga. Kasi ano eh, umaarte ka na nga tapos wala ka namang camera, arte ka pa. Sino bang favorite artista mo nga pala, Maureen? Pag artista ka, meron kang pinipeg din na, ay, sa ano, makita ko si ano, di ba? May mga ganun ka ba? So, may gusto kang makasamang artista. Alam mo, promise, ano ko, gusto kita, gusto kita, gusto kita, gusto kita. Pero meron din ako na, ayaw kita. Ay, ito. Promise, ayoko. Oh, di doon tayo sa ayoko. Sino yung mga ayaw mo? Ha? Hindi kasi kung minsan, di ba, nagtatrabaho ka kahit hindi naman sa showbiz. Pag feeling mong nai-stress ka at inuubos ang energy mo para lang kumita ka, okay na sa'yo yun. Hindi mo alam yung health mo ang nagsasuffer. Totoo. So, bakit natin tutuloy ito? Kikita nga ako, magkakasakit ako, higit pa yung gagastusin ko kumpara sa kinita ko. So, siguro kailangan matuto tayong mahalin natin yung sarili natin na alam mo yun. At hindi- makontento. Appreciation. Matuto ka. Wala kang utang, may pamilya ka, kumakain kayo, may Payapa. bonus pa. Yung ganun lang, happy ka na dun. Ang galing. Oo, ganun lang. Lalo na si mama mo. Wala na siya. Ay, tagal na. 14 years. 14 years na. Kaya hindi niya na nakita yung mga... Yung apo niya sa tuhod. Siguro job well done naman na rin kasi talaga siya. Pero bata pa siya. Pero sabi ko nga nung nawala siya, alam mo, bubuhayin ako ulit. Gusto kong maging nanay siya pa rin. Kasi talaga naman, mahirap lang kami. Pero ang buhay ko, hindi na pariwara. Dahil sa kakasunod niya, sa kakabawal niya, sa kakapili niya, siya pa rin. Tingnan nyo, yung mga pinagdadaanan ng mga dati nating mga artista. Akala nyo, panay saya lang, panay gala lang. Pero ito, tingnan mo, may mga kwento tayo na gusto mong mabuo. Yun, di ba may kwento tayo mga, sana makita ko rin yung tatay ko bago ang lahat. Dati, sinasabi ko yan, pero bago nawala yung nanay ko, kasi from comatose, nagising siya. Sabi niya, sorry. Teka lang. Sabi niya, sorry. Sabi ko, saan? Siyempre, kung merong tao na hihingi ng sorry, dapat anak yun. Sorry, kasi baka hindi kita napaligaya. Sorry, baka kulang yung nagawa ko bilang anak para sa'yo. Sabi niya, hindi. Kasi hindi na siya nakakasalita. Sorry. So, sabi ko, alam ko na kung ano yung sinusorry mo. Kasi hindi ko nakilala yung tatay ko. Sabi ko, okay lang yun. Hanggang sa last niya, hindi ko sa kanya na iparamdam na inanak mo ako pero hindi ko kilala yung tatay ko. Kasi nagampanan naman niya. Siguro yun ang purpose para maging example ako sa mga magiging anak ko pagdating ng araw na appreciate life. Kaya ganun ka-strong. Sabi ko, huwag ka mag-alala, hindi ko hahanapin yun. Kasi meron naman akong tatay na tumayo. Si Jesus. Kasi lahat ng hiniin ko sa kanya, pinibigay niya. Sinasagot niya. Siyempre, bilang tao, maghahanap ka. Sino ba yung kamukha mo talaga? May ganon. Pero ako, promise, sabi nga nung asawa ng kapatid ko, FBI siya sa Amerika, sabi niya, you want me to help you? Sabi ko, hindi na. At saka, what if hanapin niya na reject ako, di mag-gera? Ayoko ng rejection.
paano, syempre, hypothetical, isang araw, may tumatawag sa'yo, nanghihingi ng sorry sa'yo, anong sasabihin mo sa kanya? Sasabihin ko sa Diyos, thank you. Kasi ginawa mo pa rin ang paraan. Na magkausap kayo. At least, diba, hindi man dumarating yung mga araw na yon, alam mo na kagad ang gagawin mo. Yan naman ako bilib sa'yo. Planado lahat. Kaya napaka-stroke mong babae. Grabe ka. Ang husay-husay mo. Akala ko kanina, masaya lang ang pag-uusapan natin. Pero wala. Pasensya ka na. Hindi, okay lang. Pasensya ka na. Pero alam mo, habang lumuluha ka, naiisip ko talaga kung gaano ka ka-bless sa nanay mo, sa mga kapatid mo, sa mga anak mo. Sa asawa ko, sa apo ko, sa manugang ko. Binawian ka lahat sa parting yon. Yung pagkukulang ng ama mo, diyan niya binawi lahat-lahat sa'yo. Anong rereklamo mo ngayon? Wala. Saka I'm sure, hindi lang naman ikaw ang nakakaramdam ng yung pinagdaraanan mo ganyan na hindi kinilala ng ama. Pero ang maganda lang sa'yo, alam mo kung paano siya harapin at paano labanan ang lungkot na dinaranas mo. Ang galing mo. Thank you. Sarap ang buhay eh. Kasi kung may kulang, ibaling mo na lang sa iba. Pero kasi minsan, tayo mga Pilipino, pag kontento na tayo, kung alin yung kulang, yun ang gusto nating pagtrabahuhan eh. Para makuha nating mabuo. Meron kasi akong ugali. Pag gusto, pag ayaw-ayaw. Yun na nga. Wag mo kong iikot. May mga tao kasi na sa harapan mo nakangiti. Pero, Pag talikod mo, sinasaksak ka ng sobra. Ayoko yun. pero kung ba mga kaibigan kong artista din, Meron naman, ang dami. nagagawa mo pa rin sumama-sama sa kanila, nagkikita. Hindi na. Nung nangyari yung pandemic, hindi ko na nagagawa. Kasi nga, syempre, mas naging maingat ako. Pangalawa, may baby na kami sa bahay. But, meron pa rin. Pilay. Oo, kasi naniniwala ko yung kaibigan dapat hindi natin tinatanggal sa atin yan. Oo. Kahit na masaya tayo sa pamilya natin, dapat meron pa rin tayong kaibigan. May mga kaibigan na dapat mawala. Totoo. May mga kaibigan na hindi man kayo araw-araw nagkikita, kahit taon na lumipas, kaibigan pa rin. Yun ang tunay na kaibigan. Oo. Meron o wala kaibigan. Alam mo, ang laban kasi ngayon ng buhay, ano? May mga taong kahit ayaw sa'yo, pero dahil kilala niya yung halaga mo, financially, Ilalaban. mahal ka, ang bango mo. But kung wala ka, financially, wala na eh. Parang kahit anong buti ang gawin mo, kahit anong klaseng pakikisama mo, kahit itaya mo ang buhay mo, wala. Pa rin. So, that's life. Kaya kailangan matapang ka lang talaga. Ayaw mo sa akin, hindi mo nga ako tinanong kung gusto kita eh. Iba. Sa buhay mo ngayon, anong nagpapasaya sa'yo ng labis? Mga anak ko, tsaka apo ko, asawa ko, family. Ano naman ang nagpapalungkot sa'yo? Pag naghihiwa-hiwalay ka. Siyempre, lahat naman tayo yun ang pinakamasakit. Ang paghihiwalay. Pero yan yung mga bagay-bagay na hindi natin saklaw eh. Di ba nga, parang yung panganay ko, nag-nurse na siya sa Amerika. Yung pangalawa ko, nag-asawa na. Taga-Amerika din. Alam ko, time will come. Namimiss mo sila. Oo, tapos bunso ko, natututo na siyang mag-travel mag-isa. Ito na yung mga araw na ayaw mo nang darating. Oo. Pero sa isipan ko at puso ko, kailan ko pa sila papayagan kung hindi nila uumpisahan ngayon na nandirito pa. Oo. So, laban na naman. Walang tigil talaga ang paglaban. Wala. Vocal ka ba sa kanila? Oo naman. Parang yung panganay ko, di ba? May choices ka ha? Uuwi o mag-stay. Ayoko nang ganun yung inanak mo tapos, ikaw kailangan maging ganito ka ha? Hindi mo sila hinold na talaga. Hindi. Bawal. Choice mo yan. Galing. So, kung nandiyan ka, nalulungkot ka, andirito kami. Welcome kang umuwi. Pero, wag mong isipin na nandiyan ka kasi pinili ka namin ni Daddy. Hindi. Pangarap mo yan. So, ang sagot naman sa amin, ito mo na kung uuwi. Ito naman, syempre, imo-imo lang naman. Yung mga anak ko, bading. So, At least lumaki yung mga anak mo na, ano mo yung parang liberated, marunong sa buhay, kayang magsolo. matatapang. Matatapang. Yun ang Yun yung pinaka-importante. tinuro ko talaga na ako, ayoko mapagod kasi hindi ako pwedeng mapagod. Di ba? At least na-accomplish mo lahat ng pangarap mo sa mga anak mo. Gusto ko kung mawawala ako, makikita ko yung mga anak ko na, alam niya ang buhay ha. May ganito, may ganyan, may ganon. So, nasan kayo dyan? Alam mo kaya payapa ang buhay mo kasi choice mo yun eh. Oo. Naniniwala ko yung mga artista na nangangarap na maging maganda ang buhay pero hindi naman nila sinisimulan, di ba? Kundi Kailangan. sinasabi lang gusto nila pangarap pero hindi naman nila ginagawa. Ikaw, trinabaho mo yung gusto mong buhay. Kasi yun yung gusto ko talaga eh. Totoo. Sabi ko nga kay Jesus simpleng pamilya lang ang gusto ko. Pero syempre, tao lang tayo. Simpleng pamilya mo, may entra, manggugulo, gustong sirain. Ganun talaga. O, di wow. Yun ang mga pagsubok na tinatawag. Yes.
Yes, kaya hindi ka pwedeng mapagod. Kailangan dire-diretso yan. Hanggang sa kaapu-apuhan mo, kailangan dire-diretso yan. Kailangan matapang at laging tatawag sa kanya at magdarasal. Kahit sabihin mong, alam mo, ganito kami ng pamilya ko, mga anak ko, pag nag-usap kami, parang sasabihin mo, ang gugulo pala nila na. Pero, one for all for one kami. Lalo na pag may sitwasyon at marunong tumawag sa kanya. Galing. Catholic kami, pero alam mo yun, hindi kami pala simba. Sorry. Pero sa bahay namin, grabe buo yun. Kilala niyo ang Diyos Oo. sa bahay. Oo. Sino ang namimiss mo ngayon? Ngayon, syempre, yung panganay ko, yung wala eh. Pero ano siya eh, nagtatrabaho siya eh, so okay lang. Kailangan niyang ayusin yung future niya eh. Kasi di ba parang tayo mga magulang. Sabi nga, ang pinaka-the best na pamana ng isang magulang ay mapagtapos mo ng pag-aaral ng anak. Achievement ng magulang yun. Kasi, ang pera, mauubos yan eh. Pero ang karunungan mo, kahit matalisod ka pa dyan, andyan pa rin yan. Hindi yan mawawala. So, all is good. Ano na lang, yung bunso ko na lang. Si Bella na lang. But then, pag natapos niya yan, ganun na rin. Pupunta rin ng abroad na yan. Oo. Siyempre, ayoko nananakal eh. Hayaan mo silang lumipad ng lumipad. At saka nung bata kasi ako may ganun na akong sitwasyon eh, parang sakal. Kaya ayaw mo mangyari sa kanila. Oo. Naging breadwinner ako. Ayokong maging ganun din yung mga anak ko. At least nabago mo yung takbo ng buhay mo. Thank God. Basta naniniwala ko, lahat ng pangarap na pinagtrabahuhan mo, makukuha Oo natin naman. yun. With the grace of Lord, Yes. God, maaabot natin lahat. Lahat. Yun ang nangyari sa'yo. Katuwa. Para tayo no? Meron tayong instinct na magaang Oo nga. Hindi naman, Totoo. first time ko lang po nakita ito, pero parang pag nag-uusap ko, parang tagal-tagal na tayo magkwentuhan. Sa buong buhay ko, first time ko to, yung gano'n. Maraming salamat. Diba? Magaan, diba? Sobra. Ganun ang life, Kung diba? kayang pagaanin, bakit naman? Gawin natin, diba? Kasi bumibigit lang naman ng mga bagay-bagay pag alam mong, Choice mo rin yun. di ba? Tarin mo Diba? rin, no? Mag-talk show na kaya tayo. Iyon po, nakilala po natin si Maureen kung ano po na siya ngayon. Maayos na maayos po siya. Tahimik at payapang Maureen Mauricio ang ating pinanonood ngayon. Sana magkita pa tayo after. Naman, oo. Ilaban pa natin ang ating nasimulan. Oo naman. Sobrang salamat and more power. Lahat ng Thank you. pangarap mo sa mga anak mo at sa mga apo mo, makukuha nila ang lahat yan dahil sa Thank you. magandang pamamalakad mo at pagmamahal mo sa kanila. Ganon! Thank you. Ganun din ha sa channel mo. Pagbutihin and God bless you. Ay, thank you. Oo naman. So with that mga kachika, sa aking vlog, Dead Mang Nega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Thank you. Thank you, thank you. Dead Mang Nega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang, ganon.